yung mga Filipinos with lung cancer, gaano karami yan? How prevalent is it? At saka yung bilang ng namamatay. New cases. Oh. Number 2 ang lung cancer sa breast, no? Breast ang una, number lung 1 cancer second. Okay. sa prevalence, Pero tama yung sinabi mo, mortalities, lung cancer ang pinaka-deadly. Okay. Kasi breast cancer, madali, as long as naagapan ka agad, may cure. Maganda ang prognosis yan. Madaling ma-detect. No? Yes. Hindi mo makapa yung baga mo. In any case, ang new cases siguro mga 19,000 a year. Pero that is underreported kasi marami naman sa ating mga kababayan namamatay. Hindi naman natin alam ang cause. Pero sa mortalities, doble ang namamatay sa lung cancer sa breast cancer. Wow, ganun ka, Oo. So, you mentioned nga na hindi natin nakakapa yung baga natin. So, the detection is quite, it's quite evasive, if I may say it. So, paano po natin, ano ba yung mga pangunahing mga sintomas para magpatingin na sa doktor para maiwasan po ang pagkamatay sa lung cancer? Ang early symptoms ng symptoms, medyo late na. Pag nagka-symptoms, late na. Okay. And these So pag may sintomas ka, ano yan, parang advanced na yung ano mo? Kadalasan. O parang stage 4 ka na, ganun ba? Nahihirapan ka huminga kasi may tubig na yung baga. Umuubo ka kasi yung bukol nandun na sa tagiliran. Nangangayayat ka, di mas matindi na yun. Kasi sabihin, kumalat na sa buong katawan. Nanghihina, hindi kumakain. These are general symptoms. But these are basically late. But if you are a smoker, the chances of, if you experience that, malamang na talagang lung cancer na po yun. Mataas. Mataas, no? Talagang, basta alam mo, among the smokers, basta you feel that na, you better get yourself checked. Dati kasi, male smoker 50s, di ba? Ini-screen natin yan Pero now, I heard you talking about it earlier, female never smokers. Second-hand, Senator Miriam, no? We have that term now, never smoke individuals. They have cancers which are even more aggressive than the smokers. And because I'll jump the gun. In partnership with the support of AstraZeneca, we had a paper we wrote which was published. Ito lang na-publish noong June 2023. Nakita na, aside from smoking, number 1 talaga na risk factor. Family history. Basta cancer so lang. even if you never smoke, basta may family history ng cancer. Kahit na babae ka, bata ka pa, meron kang family history, first degree ng cancer, you should be, kasama ka dapat sa screening. Paano po ginagawa yung mga screening, Doc Cyril? I mean, if let's say, my family, I know my family is, may history kami ng cancer, we don't smoke, but we just want to look after our health. What should we do? Ano yung mga screening na pwede namin pong gawin? Opo, actually, Pat P, yung usual process po natin, low-dose CT scan agad. So, pero alam natin, mahal ang CT scan, di ba? So ngayon, kami nakikipag-partner po sa society through our Lung Ambition Alliance na meron na po tayong paraan na mas mura po. So, di ba uso na po ngayon yung artificial intelligence, di ba? Yung ChatGPT, AI, ganyan. So ngayon, through the AI, nakakabit po ito sa X-ray. So, simpleng chest X-ray lang po. Kaya na po niyang makita kung may maliit na bukol po doon at meron po siyang kino-compute na score, na high chance for malignancy. And so, dun sa simple chest X-ray na yon, pag nakita na, may bukol po tayo, tapos high risk of malignancy, dapat i-recommend na ng doktor na, sige, pwede po tayo magpa-low-dose CT scan at pag nakita po dun sa low-dose CT scan na mukhang malignant po, pwede po magpa-biopsy. So, alam naman natin magkano lang po ang chest X-ray compared 400, compared sa CT scan. Sa CT scan po. So, nakikipag-partner na po kami sa iba-ibang institusyon or diagnostics na laboratory na ma-set up na po itong AI po na ito. What's it called? So, ang kapartner po namin is Cure AI. So, Cure AI. Yes, Cure AI. So, they are a technology company na they've studied several X-rays all over the world, thousands, and then using the AI technology na, yun nga, machine learning po. Natututo po ng computer, ng machine na, sa dami ng X-rays na to, ito yung iba-ibang klaseng bukol. At so hindi yung mahal na CT scan kaagad. Kumbaga, pwede mo na i-eliminate
'di ba? Yes. Ma-eliminate na hindi ka ano, 'di ba? Chest X-ray na merong with AI. With AI. Ma-eliminate ka agad na most probably hindi yan lung cancer. Correct? Hindi po siya 100%, pero mataas po ang chance Oo. na pwede niyo sabihin na hindi po risk po to. Pero kasi ang importante po, nakikita po ng AI na may bukol. Cure AI, is this available, I mean, already or still just a select few health centers? So it's just selected diagnostic centers and at the same time hospitals. No? And we are our goal no sa AstraZeneca is to keep partnering kasi hindi po namin kaya no na mag-isa po to na maipasok yung technology. So ang ultimate goal po namin is mapalaganap yung use ng Cure AI po na ito sa iba-ibang hospital. At tuloy po kami nakikipag-ugnayan even sa government no na hopefully na with us tie-up mapadali po ang chest X-ray na may AI technology.